Happy Sabbath mga kapatid. Actually, I'm waiting for the words from the priest, Prime Minister. But anyway, napakaganda ng message ni was it Priest Khalil? The test of righteousness. So, alam niyo mga kapatid, maraming nagsasalita, nag-mention righteousness, pero hindi naman na iintindihan kung ano ang malalim na kahulugan ng righteousness. Para sa akin, useless yung lagi tayong nagkiklaim ng tayo ay righteous, tapos very particular tayo sa mga defile. Ba dyan, ay na-defile kami. Without really understanding the true meaning of these words. Kagabi, hindi kagabi. The other night, I heard of this incident, and I hope these persons are listening. Dahil talagang plinano ko na i-deliver itong message that I intend for them. But I won't name names. I won't name them. I'm going to deliver this message not only for them, but most importantly for them. But this is for all. Kasi ayoko nang dumadami ang incidents o pangyayari na katulad nito sa Kawan. Kasi tulad ng sinasabi natin, righteousness. Mga kapatid, nung kayo ay pumasok sa covenant, anong purpose nyo? Gusto kong mag-isip-isip muna. Kayo, ano ba yung pinaka-purpose nyo? Bakit kayo pumasok sa covenant? Ito ba ay para sa righteousness? O feeling nyo lang nakasali kayo sa isang parang club? Parang the way we look at Rotary Club, Lions Club, Kiwanis Club, yung mga ganun. In short, for socialization. Kasi kung ganyan ang tingin ninyo nung pumasok kayo dito sa covenant, mukhang mali yata. Mali yata ang napuntahan. Dito sa covenant, we are here for a serious reason. Hindi ito libangan, hindi ito pastime, and this is not for socialization, camaraderie. Hindi po yun. It's not that way. I heard of one na nung
mga actually nahihinayang ako. Kasi matagal na siya. Matagal na ito sa atin. Kaya lang tila naliligaw yata ng landas. At tila mali ang dahilan sa pagpasok sa atin. She came from abroad. Umuwi dito sa Ophir. And then, inikutan. Ikot siya ng ikot kung saan sa ang chapter. Bisita dito, bisita doon. Natila ba may hinahanap? And true enough, I was just observing. Naghahanap nga. Naghahanap ng partner. Alam niyo, walang masama sa ganyan. Pero hindi Kasi may asawa siya. And that is very wrong. And now she got what she wants. Kung anong hanap. She got a partner mula sa kawat. Ito, mga kapatid, ang kawan po ay hindi isang organisasyon na may sasali para makakuha ng partner nila. We are not. And I tell you, no matter how close you are to me, after all, wala naman talagang close sa akin . I maintain my distance. No matter how close you are to me, pag mali ang ginagawa nyo, it won't work. Dahil walang palakasan dito . And that is righteousness. Magpalakas ka sa righteousness, malakas ka. Pero kung hindi righteous ang ginagawa mo, at feeling mo lang malakas ka sa akin, ay maling-mali ka ng akala. Kahit ikaw ay bahagi pa nung pinakaunang founding nitong OHC, ng conservatory. No. Nung pumasok dito, I ask, how are you? How is your marital situation? In-screen ng Joshua. And it is known sa lahat na ang babaeng ito ay may asawa. At tinanggap ng kawan bilang may asawa, may mga anak. Hindi pinag-uusapan kung kasamahan mo dito sa kawan o hindi ang iyong asawa. Basta may asawa ka, regardless kung nasa covenant o wala. Nung tinanggap ka dito na may asawa ka, may asawa ka. Dahil hindi tayo nagkukonsente dito na papasok sa covenant at hihiwalayan ang asawa. No, we don't do that. We don't allow that. Huwag gagawin ang pagpasok dito sa covenant, huwag gagawing dahilan para hiwalayan ang asawa, hiwalayan ang iwanan ang mga anak. Maling-mali po yan. Tama, nasusulat dyan
na you cannot be my follower unless you love me more than you love yourself, your husband, your wife, or your family, your relatives, your friends. Hanggat hindi mo ako minamahal ng higit pa kahit sa sarili mo, then you cannot be my follower. O tama, nasusulat yan. Pero hindi tama na gagawing dahilan ang pagpasok dito upang hiwalayan ang asawa at iwanan ang mga anak. Dahil kung tutuusin, nagagawa mo naman eh. Paano mo mahihikayat ang asawa mo papunta dito? Kung pagdating dito, lalaki ang natagpuan mo. How? At ang sinasabi is, single na daw siya. No. There is no such thing. May asawa ka, pumasok ka lang dito sa OHC, sasabihin mo single ka na? Ganon? Anong? Ay nako. Huwag niyong salaulain ang kawan. Huwag niyong karad-karin ang kawan sa ganyang gawain. Because we will not condone kaya pala ikot ng ikot kung saan chapter, halos buong Pilipinas ay ikutin nung dumating dito. Yung pala naghahanap ng kati ng katawan. I will not condone. Kesyo, nagrehistro na daw sila. Kanino kaya nagrehistro? Ganun ba yon? Ang hindi ko lang maintindihan, itong sirkulo nito, mga sirkulo ito ewan ko kung bakit napuruhan yata ng diwa o espiritu ewan ko kung kaninong espiritu yan At nagkaganyan. Marital issues ang inabot. So once again, dyan sa mga nagbabalak at ganyan ang gawain, stop. Dahil I will not condone. Huwag niyong salaulain ang grupo. Ano na lang ang iisipin sa atin ng mga nasa labas ng covenant? Ay dyan pala, pag pumasok ka dyan, kahit may asawa ka, pwede kang pumatol sa iba. See? Sisirain nyo ang reputasyon ng kawan. So we will not condone. Huwag niyong babuyin. Umayos. Magtarong.
Dahil walang sinisino ang policy natin kahit priest. Oh, 2 days ago, 3 days ago, priest, ang sinuspende ko, pangalawang priest. For all of you to know. Ay dito lang yan sa atin, nangyayari na nasususpindi ang priest. Ang gano'n na lang, kabilis. Because we are practicing righteousness. Yung sinasabi ni Priest Khalil. At huwag niyong hahamunin ang sistemang yan. Dahil kahit isa na lang ang matira dyan, I will choose that one. Di naman ako naghanap ng marami eh. Magtarong lang, mag-ayos kayo, lumagay kayo sa ayos. Apektado ang reputasyon, apektado ang imahe ng ibang kababaihan sa kawan. Kung hahayaan ko ang gawain ganito, padamit-damit ng ganyan, conservative daw. Pagkasaba, tuwad daw. Iba pala ang tinutuwad. You see? Hindi pa pwede sa akin yan. But just wait, if you are listening, the two of you, busy lang ako. Come this January siguro, ipapatikim ko sa inyo ang batas natin dito. Sa priest niya, pinatikim ko eh. Kakalungkot kasi priest eh. O ilang priest lang suspended natin? 2. Pag natamaan ng suspension, medyo delikado na yan. Baka matuluyan. At teka lang, I remember, katatapos lang ng suspension pala nitong babae. And while she was under suspension, ganito palang ginagawa. Instead of repenting, okay, more about that. Kaya hindi ako nag-chismis. Kasi kung chismis yan, hindi pinangalanan ko na sana. I'm showing you the situation for you to avoid, all of you. Kayong mga heads of the family, kayong mga ama dyan, kayong mga nanay, alagaan nyo ang pamilya nyo kahit hindi pa dito kasamahan sa covenant. Paano nyo madadala dito? Kung hindi nyo sila aalagaan, natural, magtitiis kayo for a while. And that is part of your challenge. Now, these ladies, I want you to, this is no longer related to the case. This is now about decorum. Sa mga kababaihan, iwasan nyo po ang masyadong PDA, yung public display of affection. It's fine with us, it's fine with me. Kung magbebeso-beso, okay na yun. Pero kung sa lips mo gustong humalik, sa kapwa mo babae, teka lang. Yakap dito, yakap doon. Kiss dito, kiss doon. At sa labi ang gusto. Ano yan? Lesbiana ka?
Kaya mga kababaihan, huwag kayong nagpapahalik sa lips. Sa asawa nyo lang yan. Kahit ismak-ismak. Ano yan? Magpapalitan kayo ng mga bakterya ninyo. Yakap dito, yakap doon. The most social grace that is acceptable is beso-beso. Kaliwa at kanan, beso-beso lang. Hanggang doon lang. Gusto yakap, ano yan? Magkikiskisan kayo ng mga dede nyo? At gusto ko ikis sa lips pa. Akala ninyo hindi mahalay tingnan? Iisipin nyo na nga lang kung ang mga priest ang gumawa niyan. Pag nagkita, yayakap ang dalawa, tapos mag-ahalikan sa labi. O sige nga, bakit? Pag babae, hindi mahalay. Pag lalaki, mahalay. Ay, umayos nga. And when you are in the HOP, baka pwede, iwasan nyo yung mga vested interest, mga side trip. And I mean side trip, other purposes. Eh kaya pala, nasa HOP kasi may crush. Ay naku, wag naman yun ang dahilan, kaya ka naan dyan. Kaya pala nasa HOP kasi nagpapacute. Wag po. Lumabas na kayo sa Babylonia. Sa Babylonia, pwede yan. Dito, wag naman dito. Tapos na daw ang pa-cute. Dapat tinapos nyo na ang ganyang gawain nung nasa labas pa kayo. Nung pumasok kayo, go straight. Mga babae, greetings na naghahalik sa labi. Tumigil-tigil nga kayo dyan. Pag may nakita ko, samparin ko talaga. Nagsasalin kayo ng bakterya nyo sa ibang tao. Kadiri. Mga labi nyo, i-reserve din nyo yan sa asawa nyo. Huwag sakapan nyo babae. Kung ngari pa kayo, greetings. Baka naman pala, kaya pala ganun kasi lesbiana. Tumigil. Okay. So sa pananamit ninyo, pakiayos-ayos lang po. I encourage you to be dressed and wearing the garment of a Shemite. Ako kasi na ako pupunta. Ang suit ko pang Shemite talaga eh. Bakit ako mahihiya? Bakit kayo mahihiya? The more that you should be proud. Alam niyo ba na the more you are respectable, kapag ganun ang kasuotan nyo, lalo na sa mga babae, it's time na malaman na ng mga tao who we are, what we are as an organization. Not only as an organization, but as a heritage. Kaya nga, ang tawag natin sa foundation is Offeryan Heritage.
revival. Nire-revive natin yung kulturang atin. Pag may mga official functions tayo, huwag na kayo magsuot ng kurbata. Hindi naman kayo mga kano, mga kurbata, subukan ninyo ha. Tingnan ninyo. Noong yung king sa UAE, correct me if I'm wrong, UAE, si Muhammad bin Salman, si MBS. Aba, ang ganda ng damit niya, talagang very impressive. Tapos pumunta si Biden, nakakurbata-kurbata. O sige, grupo kayo nakakurbata. Tapos yung isa ang suit is ganon. O anong itsura ng mga nakakurbata? Di ba parang mga alalay lang? O ganon po yun. Di ba nakakatuwa? Nakasuot ka ng parang pang-prinsipe, pang-prinsesa. Tapos sa mga kasama mo nakasuot ng kurbata kasi yun ang gusto nila. O anong itsura nila? Parang mga alalay mo. Kaya pagdating sa labas, ay naku, ang yaman-yaman siguro nitong babaeng ito. Pero may mga bodyguard. Paano? Nagkurbata nagpolo Huwag na po kayong magbabarong. Lalo na kung yung kasama nyo ay nakasuot ng Shemite, magmumukha talaga kayong security officer niyan. O tingnan nyo, sige. Tingnan nyo ang suot ng mga, punta kayo ng SM. Anong suot ng mga security doon? Yung mga nakasibilyan? O di ba't nakabarong yung long sleeve na puti? May nabasa ako nag-comment. Kung hindi daw security, waiter. Kita mo. O kayo na nga ang nagsabi. Pero saan kayo nakakita ng waiter o security na ang suot is pang Shemite? Wala. Because that clothing is very dignified. Huwag kayong mahihiya. You should be proud. Si bro ko nga, ganun ang sinusuot Di ba ang ganda lalo tingnan? And they will start to think, mag-iisip. Muslim ba kayo? Ay hindi po. Shemites tayo. At ito ang ating kasuutan. Hindi yung western na yung kurbata, necktie. Doon yan sa west. Ang ganyang kasuotan ay pang security lang po namin. Di ba? Ang ganda. Tingnan nyo ang mga bata. I know of a place. Diyan yata ito sa Kasili. Yung mga bata, alam na sa school nila na ganyan ang nila. So they are allowed to use it. At respected sila. Bakit kaya? Pag ganun ang suot natin, alam nila ay mamahalin ito. Ay mayayaman ang mga taga-Ophirien. Mayayaman sila. Di ba that is, kailangan masanin ang isip nyo at ang isip nila. This is about mind setting. Get used to it. Masanay na kayo. Instead of shoes, sandal. Di ba yung mga priest, kayo mga priest, huwag na kayong magsasapatos, use sandal. That is part of our identity.
Basahin nyo nga ang Bible kung may nababasa kayo dyan na sapatos. Anong nasusulat dyan? Sandals. Oh, you should be proud. Ang Misaya nun, anong suot? Sapatos ba? Hindi, sandals. Oh, you should be proud. Kayong mga babae, you can use sandals na pangbabae. Hindi yung sapatos na sinusot ng parang magkakabayo na may takong pa na boots. Aba, dapat sa'yo, nakatira ka doon sa rancho. O doon ka magpa-sexy-sexy. Sakay-sakay ka sa mga kabayo. Kung yan ang gusto mong suot. Para kang cowgirl. Kala mo ang sexy-sexy, ang ganda-ganda mo, hindi mukha kang mga ngabayo. Okay lang po maging okay lang po maging pandak. Kesa naman doon sa tangkad-tangkad mo nga tingnan, 6 inches lang, 6 inches pala ang tukod na takong. Doon na lang ako sa pandak na nagpapakatotoo. Kesa doon sa 6 inches ang takong, kaya naging 5'6", yung pala flat 5. Girls. Napag-usapan lang. Ngayon, on the other side of my message, ito, marami ang nagtatanong sa akin ito ayoko sanang guluhin ang isip ninyo, pero parang gusto ko rin na bigyan kayo ng idea. Kasi para maiisip ninyo na there is something more than what we do today. Last time nakausap ko si Bro Mark, Priest Mark, at saka si Bro Kung. I asked them, beyond 1,000 years, anong meron? Beyond eternity, what is there? Kung napansin na ninyo mga kapatid, this is again about righteousness. Kung napansin nyo mga kapatid sa Book of Revelation, matapos si Satanas ay itapon sa dagat-dagatang apoy, pati yung bulaang propeta, marami yan, actually, di lang naman yan iisa, mga bulaang propeta, kasama nila yung kanilang master na itapon na sa dagat-dagatang apoy. At tapos na rin ang judgment. And so therefore, bumaba na ang new heaven and new earth. Hindi bumaba. Don't get me wrong. The more appropriate term is, nagsimula na ang era of the new heaven and the new earth to eternity. At sabi diyan sa Revelation, the holy city is descending like a bride from heaven. Bumababa na parang bride. Pero para sa akin, it's not like a bride, like a gift na may ribbon-ribbon pa. Bumababa. Di ba ganon? Matanong ko nga kayo, binding pa ba ang covenant during the time? Meron pa kayang mga law na kailangang sundin?
itong ginagawa natin, kailangan pa kayang gawin until the time? O ito, balikan niyo yung sinabi sa Matthew, salita ng Misaya. Hanggat may langit at may lupa, ni isang guhit ay hindi mawawala sa kautusan. Isang tundok, isang guhit. For as long as there is heaven and there is earth. Correct. So, itong tanong ko sa inyo, maging critical kayo. Meron pa kayang kautusan at the time? Meron pa din. Bakit ko nasabi na meron pa din? Kasi may langit pa eh. May lupa pa eh. So meron pang kautusan. Kasi kung wala ang kautusan, everything will be in chaos, even in the new heaven and new earth. Magulo. May posibilidad pa kaya na magkasala tayo, magkamali during the time? Is there possibility? Na magkamali? Wala na. Natahimik yung chat box eh. Nandiyan pa ba kayo? Pwede. Pwede. Bakit? May kautusan pa eh. Kung wala nang magkakamali, hindi na kailangan ang kautusan. So, pwede. Meron pa ba tayong kalaban at the time? Nakakadena na patay na si tunaw na si Satanas. Meron pa kaya tayong kalaban? Tingnan nyo ang nasa Book of Revelation. Ibinababa ang city of Jerusalem. At ito ay may pader paikot. May pader. May wall. So kung may wall paikot, para saan yan? Kasi kung wala kang kalaban, hindi mo kailangan magtayo ng wall. Hindi kailangan yun. Itingnan nyo ang kapal-kapal ng wall. O bakit kailangan yun? Ibig sabihin, may pinoproteksyonan pa. For protection daw. Against kanino? Bagyo? Ay, hindi naman para sa bagyo yung protection na yun. Protection from enemy. So there is still. Nag-level up lang. Ito, isipin nyo ito. Noong nilikha ng Ama, ang mga celestial beings, I'm talking about what they call as angels. Sa akin, I call them celestial beings. Itong si Satanas, nagkasala. Correct. Kaya nga, siya binagsak dito eh.
At ngayon, pag nagkakasala tayo, ang itinuturo nating dahilan ay si Satanas. Correct. Tama? Tama baga? Lahat ng kasalanan, ibinubunto natin, kasi itong si Satanas, ito si Taning, di ba? Pero balikan natin si Satanas during that time. He was made perfect. Nung nagkasala siya, sino kayang Satanas ang nag-tempt sa kanya para magkora? Isipin niyo yun. Sino ang nag-tempt kay Satanas? Kaya nagkora siya. Hindi yung ahas. Kasi bago pa ang serpent, at the start, from the very beginning, the angelic beings ay nauna. Nagkasala si Satanas. Sino naman kaya ang itinuturo ni Satanas na naging tentasyon kaya nagkaganon siya? Ang kanyang pride daw. Saan galing ang kanyang pride? He was created perfect. Si Lucifer daw. Mas nauna si Satanas. Diba? Kung ituturo nyo si Lucifer, sino naman ang itinuturo ni Lucifer na nagpasama sa kanya? Kasi tayo today, nagkakasala tayo, may tinuturo tayo. Kaya ganito ang kalooban ko, naiinggit ako, may pride ako kasi si Satanas. Pero, kung puntahan natin si Satanas, so ikaw naman Satanas, bakit ka nagkaganyan? Sino ang ituturo niya? Ang daming nagkagulo sa ang daming chat ang daming wild guesses. Alam niyo mga kapatid, there is a higher story behind that. Paano naging masama si Satanas? Saan galing ang kanyang kasamaan? That is our enemy behind Satan. That will be our enemy behind Satan. Pagdating natin dun sa panahon, that will be revealed. Pagdating natin dun sa panahon na new heaven and new earth na, dun palang marireveal who was behind Satan. Bakit naging corrupt si Satan? There is somebody behind him, not revealed to us today, but will be revealed during that time. Marami pa ang hindi nasasagot dyan. Marami pa ang hindi revealed. If I may ask you again, saan galing ang tubig? At the start of Genesis. Kasi sabi, in the beginning, there was nothing. Wala. Except, yan, waters. Which is not literally itong water. It's a different substance. And the Spirit of Yahweh was hovering at the surface of the water in the darkness of the deep. O di ba? Ganun yun? May nagsagot na, quintessence daw.
Pero doon lang sinimulan ang istorya. Kasi ang tanong ko, who created the quintessence? Who created the waters kung saan nag-hover ang spirit of the Alahayam? Sino ang gumawa no? As you can see, hindi po nag-create ang Alahayam. Basahin niyo muna ang Genesis. Sinabi ba ng Alahayam na, let there be waters. And waters appeared. Wala eh. Wala. Saan nagsimula ang Genesis? And he separated the waters from the waters. Diba? Hiniwalay lang eh. And he separated the land from the water. Pero tingnan nyo, may sinabi ba dyan na let there be land, magkaroon ng lupa? Kung titingnan nyo, before creation, this land and waters are already existing. Nag-exist na. Inayos lang. Kaya nga, gustong-gusto ko sana i-discuss noon, i-present yung from creation to eternity. Gusto kong i-describe ang eternity, kaya lang baka may tumakbo na ng nakahubad dahil hindi na kinaya. Baka may mag-claim na ng kung ano-ano. So sabi ko, wag na lang. After all, what we only need to do is covenant. Kakayanin daw. Covenant, yun ang pinaka-importante. Huwag na po ninyong, baka mag-away-away na naman kayo eh. May magkura dahil nagdiskusyonan kung ano ang meron before the creation. Kakayanin daw, oh. Tumigil kayo. Huwag na po. Huwag na. So, ang punto ko lang, kaya sinasabi ko ito sa inyo. What has been revealed is only very small portion. Kaya nga, dinadala ko kayo doon sa time na new heaven and new earth na. Ang tanong ko, mayroon pa bang kautusan? Yes, there is. Maintain dyan because that is maintaining the order. Kaya nga napakalalim ng binitawang salita ng Misaya. Hanggat may langit at may lupa, may kautusan. Bakit? So that there will be order. Pag walang kautusan, nako, baka may magkura at the time. Alam mo, baka may sumunod na isa pang Satanas ulit. May sumulpot na siya naman ang bagong Lucifer. Why? Because the enemy exists. Kaya nga ang Jerusalem will be a walled city. May pader, paikot, napakataas, napakakapal. But what actually is being described is not only a wall. Useless ang wall, but rather a dome. Ang city is protected by a dome. Not the wall na pader na iniisip ninyo. Kasi may drone na nga ngayon eh. Lalo pa at the time. Di ba may drone ngayon o anong magagawa ng wall? So it is an invisible protection for the city. That will be, that's how it will be.
O, sa outskirts nun, bandang labas, ay doon yung mga pinili. So, imagine, sa bansa natin, inilagay ang New Jerusalem. Yung pang-eternity na talaga. Susukluban itong archipelago ng isang invisible dome to protect it. Eh, bombahin ang bombahin, wala mangyayari. Dadaplis lang, wala na. But my question is, saan galing ang kalaban at the time? Wala na si Satanas. Yung bulaang propeta, nasunog na. Ho! O, sino po yun? Ibibitin ko muna kayo dyan. Ang punto ko kasi dito, order, the law. Meron pa ring law at the time. Hanggat merong langit at lupa may kautusan. Dahil pag wala, everything will be in chaos. As what happened right after creation, there was chaos. So, mga kapatid, ito ay wag ninyong pag-away-awayan ha. Baka mamaya may mabalitaan ako na nahati ang chapter kasi may nag-preach na ng ganito, may nag-preach na ng ganon. May nag-flat earth na. Ang pinanghahawakan natin dito is covenant. Nobody holds the covenant, kundi yung kawan natin. Then while we are waiting for the grand event, be in harmony with each other. Maintain harmony. Maintain order. That will make you strong. Hindi yung bangayan dito, bangayan doon. Tapos yung iba naman, ikot dito, ikot doon. Naghahanap ng flesh. Stop that. It will do no good. Walang magagawang mabuti yan, kundi problema. Ngayon, nakaprolong pa din ang sitwasyon natin sa Ukraine and Russia. It's the same. The fight is ongoing. But it is escalating. Eh noon, mini-mention lang ni Putin itong mga advanced weapons niya eh. Pero ngayon, ikinasa niya na rin pati ang avant-garde system niya. Unparalleled. And China also tested their missile. The first in the last 20 years. So 20 years, hindi pala sila nag-test. Ngayon lang ulit. And hypersonic din. Unparalleled din. Hindi rin kayang pantayan ng US. Oh, gulat si US. Meron palang ganun ang China. So hypersonic ang kay China. Hypersonic din ang kay Putin. Russia. So tayo dito, sonic. Kaya wag na tayong makisawsaw doon sa yung presidente natin. Again, Putin repeated his words. Lahat ng countries na nakisali na naman sa sanction
yung price cap on oil na inimpose ng US at Europe ay titikisin niya. So, ibig sabihin, maghihirap kayo pagdating sa crude and oil. Crude, gasoline. Magsasuffer kayo. Kasi panay ang pakiut-utan nyo dyan sa Europe. Nakikipagkampihan kayo doon. Di doon kayo kumuha sa kanila. Huwag kayong kumuha sa amin. So, sino lang ulit ang priority ng OPEC? OPEC Plus. The friendly countries to them. Countries that are friendly to them. Tayo, hindi naman tayo friendly kay Russia eh. Mas friendly tayo kay Biden. And we cannot serve two masters at the same time. We really have to choose. Habang nagkakaisa na ang mainland Asia, tayo naman nagbe-break away. So, what will happen to us? I don't know. That remains to be seen. I mean, I don't know. Yung sabihin, I could not tell you. That remains to be seen. But everything will happen according to the book of Revelation. So kung naintindihan ninyo ang mga sinabi ko noon, 3 years ago, under the Two Witnesses series, yun lang naman ang mangyayari eh. Yun ang framework na binigay ko sa inyo. Pati yung The Matrix, yun. Sundan nyo lang yun, hindi na kayo maliligaw doon. You will know what to do. You will know what to prepare. So, what I want you to remember is maintain your trust, yung pagtitiwala ninyo, pananalig. Ayaw kong tawagin pananampalataya, pananalig. At pagtitiwala sa promises na ibinigay ng ating alahayam through the covenant. Nandiyan eh, ang promise eh. Abide by this policy and this will be your reward. Parang insurance policy ang covenant eh. If you are not part of this, then you will not be part of the blessings na hatid nitong policy na to. Parang insurance lang yan. So, before I end this, if you are in the HOP, stand up and raise your hand. Everyone. So I could pronounce the blessings to all of you. In the name of our Father, Abba Yahweh, pinapaabot ko sa inyo, sa inyong lahat, ang katatagan ng kalooban, pananalig at pagtitiwala manatili sa righteousness na ibinibigay ng covenant. At samain nyo ang pagpapala na ipinangako. Samain nyo mula sa ating Prime Minister down to the elders, to the committees, different committees, to the volunteers, different kind of volunteers hanggang sa construction ng temple.
Pinapabot ko ang pagpapala pati doon sa mga generous na sumusuporta, patuloy na sumusuporta para sa mga pangangailangan ng templo, ng ating National Center, the center of the kingdom sa Mount Zion. Patuloy na sumusuporta para sa proclamation ng kingdom, sa proclamation, sa coronation. Nalulugod ang ating alahayam sa inyong pagtugon sa panawagan ng pangangailangan. I am happy with that. I am pleased seeing you that way. Magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa ang buong kawan. May mga karamdaman, magkaroon ng kagalingan at ginhawa. Sa mga material na pangangailangan, everyday needs. Panghawakan nyo ang pangako na binigkas ng ating Mesaya na kung ang mga ibon, ang mga hayop ay provided niya ng para sa mga pangangailangan, let it be that way para sa atin. Pagpalain ang anumang venture, anumang gawain, hanap buhay ng bawat isa. Let this blessing extend to the household of everyone. I pronounce this in the name of King Yahweh, our Messiah, King of Kings. Yada, mga kapatid. Shalom. Happy Sabbath to all.